Walang lusot ang may atraso. Ang mga resibong nakalap ngayong hapon. Policewoman, tagapagtanggol ng iba pero biktima rin pala. Binubugbog niya po ako eh. Binabato niya ng kung ano-ano yung mga bata. Ibibiting daw niya ako, patayin daw niya ako. At nang tangkaing makipaghiwalay, nagbibigti raw ang dayuhan sa harap mismo ng mga bata. How much love will kill you lang ang beh? Bakit po kayo sa amin, sa resibong namin? Nakikita ko kasi yung programa yun na mabilis ang action. Ayan yung kulay dilaw na building na yun. Nandiyan siya. Kasambahay na pinagkatiwalaan ng isang pamilya, huling-huli sa CCTV kung paano itinakas ang 3 taong gulang na batang kanyang binabantayan. Kinakabahan na talaga kami kayong bata, dinala nga niya eh. At ang masaklap ng tangayin ang musmos. Nang hingi pa raw ito ng 150,000 pesos para isauli niya ang bata. Wow, ate! Kasambahay to kidnapper yan real quick. Ano mang reklamo, bibigyan tugon. Bawat hinaing at problema, kakanapan ng solusyon. Ito ang bago ninyong sandigan, hindi palalampasin ng mga tiwali at maling gawi. Dito, walang ligtas ang kabusado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ng resibo. Magandang kapuro ka po sa Emil Sumangil. Dati, pulis ang katulong nating responde sa mga reklamo. Ngayon naman, isang lady police ang may reklamo laban sa ex niyang afam na abusado raw. But wait, patingin ng passport niyo, sir. Mukhang may iba pa pala kayong atraso. Paano kung sa kakaswipe right nyo gamit ang isang dating application, bigla na lang kayong may natipuhang isang afam? At biglang it's a match. Wow! Ganito raw nagkakilala ang isang pulis na si Jennifer. Hindi niya tunay na pangalan. At ang kanyang partner na isang Spanish national. Nagkakilala kami through online sa isang dating app. And then, 2018, January 31, nagkita kami sa isang tea shop. Ang kanilang relasyon at pagmamahalan nagbunga ng 2 anak. Pero sa paglipas ng panahon, ang inaakala ni Jennifer na perfect match nagsimula ng maging nightmare. Dahil ang kanyang partner na itatago namin sa pangalang Simon, nagsimula na raw maging mapang-abuso. Humigit kumulang 9 na taon po kayo magkasama at kayo na mismo nagbanggit. Ganito ang klase ng relasyon. Anong epekto sa inyo nito? Physically po talagang binubugbog niya po ako eh. Pinasakal niya ako sa leg. Tapos binabato niya ng kung ano-ano yung mga bata, lalo na yung 9 years old kong anak. Kung ano yung madampot niya, binabato niya rin. Babaeng pulis na nakatagpo ng dayuhang partner sa online dating app, sinumbong sa resibo ang pananakit at pang-aabuso umano ng kanyang kabiyak. Maging ang kanilang 2 anak, hindi raw nakaligtas sa mabigat nitong kamay. Gaano kasakit ito, Mac? Siyempre masakit po kasi first time ko pong marinig yung mga ganung word eh. Tapos yung pang-aabuso naman niya physically. Ano-anong resibo o mga ebidensyang pwede niyong ipakita sa amin? Ito po yung yung last recent na nangyari sa amin, yung nag-away kami talagang sinapak niya kasi ako dito sa sa braso eh. Itong isa, hinawakan niya ako dito sa leg, parang pinipress niyang gano'n yung dito sa may sa may neck ko. Pati ang kanilang 9 at 2 taong gulang na mga anak, paulit-ulit din daw sinaktan ni Simon. Ito yung sa sugat ng anak ko sa may ulo niya. Hindi ko na maalala kung ano yung binato niya. Basta nakita to ng teacher nung na may sugat daw siya sa ulo. Isa pa sa mga ikinababahala ni Jennifer, ang verbal na pang-aabuso at pagmumura daw ni Simon sa kanilang mag-iina. Si Afam, parang gusto na lang daw laging sumabog at magsalita ng masasamang words. OA. Yung mga anak ko naman ngayon, normal na sa kanila yung mga word na stupid, mga ganun, idiot. Kasi yun yung naririnig nila sa kanya. Nag-aaway sila magkakapatid kasi paano normal na may violence
sa paligid nila. Dahil sa pagmamalupit umano ng kanilang padre de pamilya, humingi na ng tulong si Jennifer sa barangay Siyempre, para yung mga bata, para hindi maiwas na natin matrauma, agad nating nirespondihan. nang matanggap ang reklamo ni Jennifer. Agad silang nirescue ng barangay at pansamantala silang nakalipat ng bahay. Inassess namin at talaga namang ayaw na nung ni biktima na makausap at makaharap pa yung partner niya. At kahit nakikiusap na rin yung partner, mag-usap sila, hindi na rin namin pinagbigyan kasi nga tumututol at ayaw na talaga nung biktima. Pero sa matagumpay na paglayo ni na Jennifer, dito na raw nagsimula ang mga pagbabanta ni Simon na magpapakamatay raw siya kung hindi pabalik ang kanyang mag-iina. Tapos ito namang yung mga sinesend niya sa akin na panglalaslas. Actually, pinopost niya yan sa Facebook wall ko, pinopost niya na magpapakamatay na daw siya, ganyan. Dahil sa takot, nagpa siyang makipagbalikan ni Jennifer kay Simon. Pero ang akala niyang second chance para sa kanilang pamilya, take two lang daw pala ng kanilang kalbaryo. Dahil si Simon, mas naging seloso raw. Siyempre, sa amin kasi normal naman na magkaangkas sa lalaki, di ba? Kasi nga, pulis naman kami. Pinaghihinalaan niya yun, nakarelasyon ko daw, ganyan-ganyan. So yun ang sabi niya, kaya gusto nga niya ako nung patayin daw niya ako. Humantong po sa punto, ma'am, na nais nyo na makipaghiwalay at yung mga anak ninyo, nais nyo na rin ilayo sa kanya. Sa kada ganito ho ang sitwasyon, meron ho ba siyang ginagawang hindi ka nais-nais? Nagbibigti po talaga siya kasi nagbabayulit na nga Saan maalabas na nga yung dila niya Yes, ma'am. So yun yung nag-aalo rin sa amin na minsan hindi kami makaalis kahit gusto namin umalis sa podan niya. Samantalahin ko na ho at nais naming malaman bakit ho kayo sa amin sa resibo lumapit. Kasi nakikita ko kasi yung programa niya na mabilis ang action. Kaya lumapit ako. So, nung sinerch ko po yung resibo, nakikita ko na may mga ganun kayong mga natutulungan. Ano po ang nais ninyong mangyari ngayon? Gusto ko siyang maalis talaga sa bansa. Para at least magkaroon naman kami ng safety din ng mga anak ko. Kasi nga, tinatreat niya rin kami kasi kukunin niya daw yung mga anak mo. July 16, inilapit ng resibo sa Bureau of Immigration Fugitive Search Unit ang reklamo ni Jennifer laban sa Spanish national na si Simon na diskubre ng mga otoridad ng inireklamong foreigner, overstaying o undesirable alien na pala si Sir. Mahigit 6 na taon nang naninirahan ng illegal dito kaya wala nang inaksayang oras pa ang mga otoridad. Agad silang nagplano ng paghuli sa dayuhan. Habang pinaplano ng mga otoridad ang pag-aresto kay Simon, nakatanggap si Jennifer ng isang tawag. Papunta na daw tapos kung nandun daw yung subject first. Dahil cool off silang dalawa, nakikituloy raw muna si Simon sa isang kapilya sa Pasig. Mag-go na daw pa kasi... pero standby tayo malapit sa area. Opo, sa malapit Tapos sa pag area. tumimbre siya na nasa office na, doon tayo mag-proceed. Okay. Kasi medyo malayo pa yung doon pa sa may bandang dulo, malapit sa C6. May hiniing ka ba, sumbong o reklamo? Kasama ang resibo, nagtungo ang mga otoridad sa lugar kung saan daw naglulungga ang overstaying na foreigner. Ma'am, sino po yung kausap niyo? Yung tao sa church kung saan siya yung kumukup-kup sa kanya ngayon. Ano raw pong sabi? Ngayon daw po, nagpakiusapan daw nila na maggawa-gawa ng kung ano-ano doon sa may kusina para at least makalabas siya doon sa room. Kasi may tendency kasi baka magkulong siya. Ayan yung kulay dilaw na building na yan. Nandyan siya doon. Nasa kitchen pa rin daw po ba siya? Doon siya sa kitchen. Ayan, ito. Pagdating sa target location, abala sa kusina ang isang dayuhan. Confirmed, siya na nga si Simon. Sit down. Ang banyaga, hindi na nakapalagpas sa mga otoridad at binasakan na siya ng kanyang mga karapatan. You have the right to remain silent. Anything you say may be used against you in the court of law. Okay, this is in connection with your violation of immigration law. You are already an overstaying alien. Do you have a passport? Okay, you don't have a passport or any immigration document? Okay, he failed to present any valid passport or immigration document. So you, for the meantime, you will be under our custody, okay? Dadalhin siya sa custodial facility ng Bureau of Immigration. Nakakarap siya sa paglabag sa immigration law dahil sa pagiging overstaying foreigner sa bansa.
Nakapanayam ng resibo si Simon tungkol sa di umano'y pang-aabuso niya kay Jennifer at sa kanyang mga anak. Pero Simon says, not true. Oh, that's what she says. Yes. Why don't you ask the 9 years old kid? Why don't you interview the 9 years old kid? I have a video of the 9 years old kid, and I'm asking to her. Some people is saying that Papa is punching Mama like that, boom, boom on the head. Have you ever seen Papa punching Mama like that? No, Papa. Who is punching Papa? I'm asking to her. Mama. Ask to the kid. Why don't you interview the kid? I defend myself sometimes, even though sometimes I try to harm myself, yeah? But, you know, the woman jumped on me with a pair of scissors. Yeah, attacked me with a pair of scissors. Si Jennifer, mariin namang itinanggi ang mga bintang ni Afa. Based sa record niya, kaya nga po nalabasan din po siya ng deportation order kasi na-monitor po natin na yung visa niya ay matagal ng paso, pati po yung passport na ginagamit niya. So, basically, his undocumented alien na po siya dito sa atin. Automatic na blacklisted sila. Yung pagka-blacklist po nilang yun ay hindi po pwedeng ma-lift or hindi pwedeng matanggal sa system natin. Isang buwan matapos maaresto ang kanyang dating live-in partner, muli naming binalikan si Jennifer. Kamusta na po kayo? Okay naman na kaming mag-iina, so peaceful na yung namin, yung surroundings namin. Tapos kasi lumipat kami sa Taytay from scratch, zero talaga. Ngayon financially medyo stable na kami. Itong resolusyon na nangyari ho sa problema ninyo, ano pa yung idinulot na kabutihan sa buhay ninyong mag-ina ngayon? Parang nabunutan kami ng tinik. Nagkaroon kami ng parang yung mga anak ko naging masayahin na. Maraming salamat po ulit. Pinagkatiwala niyo po yung story na. Maraming salamat po, sir. Si Jennifer nagdesisyong hindi na magsampa ng kaso laban sa dating kasintahan. Sapat na raw sa kanya na sa loob lang ng ilang buwan, ibabalik na rin sa kanyang pinanggalingang bansa ang dayuhan. Paano kung ang nakuha niyong yaya ay biglang mag-text pero hindi nag-a-advance o buwabalik kundi humihingi ng ransom para sa inyong anak? Naku ate, ang kailangan babysitter, hindi kidnapper. Sa unang pagkakataon nakuha ng resibo ang mga CCTV footage na nagpapakita kung paano nauwi sa pangingidnap ang paglalaro ng isang kasambahay at inaalagaan niyang bata. Gabi ng August 10, 2025, nakikipaglaro ang isang bata sa isang babae sa isang sulok ng Gomez Street, Barangay Paltok, Quezon City. Ang babae, 2 taon ang kasambahay ng pamilya ng bata. Makalipas ang kalahating oras, makikita sa isa pang CCTV ang ina ng bata na pinapapasok na ang dalawa sa kanilang bahay na nasa loob ng kanilang gulayan. Ayon sa ina ng bata na si Glenda, hindi niya tunay na pangalan. Pinapasok na raw niya ang dalawa dahil lumalalim na ang gabi. Nilalaro niya yung anak ko. Pero pinapasok ko yung kaya natakot ako na masagasaan yung anak ko. Pero ilang saglit pa, nagpunta ang dalawa sa isa pang tindahan na pagmamay-ari din ng pamilya. Kapansin-pansing palingalinga ang kasambahay habang ang kanyang alaga abala sa mga paninda sa loob ng pwesto. Makalipas ang 2 minuto, naglakad na papalayo ng tindahan ng dalawa at ang bata nakasunod pa rin sa kasambahay na inatasang magbantay sa kanya. Tanong siya, ate may gamot ba kayo dito? Sabi ko bakit? Yung tiyan niya, parang sinisikmura yata. Sabi ko walang gamot dito. Sabi ko, pumunta ka dun sa kabila, humingi ka doon kasi doon may gamot. Pasado alas 9 ng gabi, nahagip ng CCTV ng barangay ang kasambahay na hawak-hawak ang kamay ng bata. At naglalakad papalayo ng kanilang bahay. Bandang 9:07 ng gabi. Lumapit ang babae sa isang lalaking nag-iihaw sa bangketa at tsaka niya pinuntahan ang tricycle na nakaparada sa gilid. Dito na sumakay ang kasambahay kasama ang bata. Pagkatapos na iniulat na nawawala ang 3 taong gulang na bata, dito nakunan ang suspect. Kasama ang biktima, naglalakad po sila patungo sa kalsadang ito. Palayo ng palayo mula po sa lugar kung saan nakatira
ang biktima. Nakuna ng CCTV ng Barangay Paltok, Quezon City ang suspect kasama ang biktima mula ho riyan sa bangketa kung saan nakaparada ang tricycle. Nag-U-turn ito palabas at pabalik doon sa lugar at sinasabing doon na sumakay ng isa pang sasakyan. Kwento ni Glenda, dahil abala sila sa paglilinis ng tindahan ng mga oras na iyon, inutusan niya ang kasambahay na bantayan ang kanyang bunso na si Lily. Hindi rin niya tunay na pangalan. Ngayon, sumunod po yung anak ko. Nung nakita siya nandun sa sa labas, sumabol po sa kanya. So, pinayagan ko naman po, panatag ang loob ko na wala siyang gagawing masama. So, hinayaan ko sumama yung anak kong bunso. Nang mapansing hindi pa bumabalik ang dalawa, dito na raw kinabahan si Glenda. Bandang magte-10 na po, wala pa sila. Sabi ko, gabi na. Nang i-message daw ng kapatid ni Glenda ang kasambahay, dito na nila natanggap ang nakapanlulumong mensahe mula rito. Nagre-ring lang po yung phone. Hindi po niya sinasagot. Naka-receive yung kapatid ko ng text na gano'n, na nasa kanya nga daw yung bata. Nagsimula na ang kasambahay na manghingi ng pera na nagkakahalaga ng 150,000 pesos. Nang makiusap sina Glenda na makita ang kanilang bunso, nagpadala pa raw ang kasambahay ng litrato ng bata kasabay ng mga mensahe na huwag kayong mag-alala, hindi ko siya sasaktan at subukan ninyo magsumbong. Babalikan ko kayo! Kahit na pinagbantaan, nagpa siya sina Glenda na magsumbong sa QCPD Station 2 noong gabi ring iyon. Ayon sa follow-up investigation ng mga otoridad, napag-alaman na ibinaba sila ng sinakyang tricycle sa terminal ng bus papuntang PITX. Mula PITX, sumakay raw ng taxi si Joanne kasama ang anak ni Glenda. Sa mga oras na ito, alas 11 ng gabi, nag-text ulit si Joanne sa pamilya na sa Cubao na lang daw sila magkikita. Malikot tong suspect natin, no? Noong una, napunta na sila sa PITX dito sa Parañaque. Nagbago na naman yung isip niya. Kumuha ng taxi, nagpahati doon sa Summer in Cubao. Nang magbigay na ng meeting place si Joanne, kinumpirma na agad din na Glenda na darating sila. Ang hindi alam ng kanilang kasambahay, kasama na nila ang mga operatiba ng QCPD Station 2, si Joanne. May mga instruction pa para kina Glenda. Wow, Joanne, ang dami mo namang gustong mangyari. Kampante na siya na talagang ang kausap niya lang yung bata, yung panganay na anak ng ating complainant. So nagkaroon ng conversation, nagpunta ng PJ Avenue tapos sa Prisco. Pasado alas 12 na madaling araw ng August 11, pinunta ka na ng mga operatiba ang meet-up location. Pagdating sa isang drugstore, hindi na nag-aksaya ng oras sa mga operatiba. Agad nilang binakuran ng suspect at binasakan ng kanyang karapatan. Karapatan ka manahimik ha. At huwag sa walang ibo. Ikaw ay aming inaaresto sa salang kidnapping ha. Ang batang si Lily agad na yumakap sa kanyang ate habang inaaresto si Joanne. Nahanap ng resibo ang taxi driver na sinakyan ni Joanne at ni Lily mula sa PITX. Nakita ko si ma'am at saka yung bata na kumaway sa akin para sumakay sa taxi ko. And then nung sumakay na po sila sa taxi ko, sila pinagpahatid papuntang bus terminal sa May Cubao. At nung nasa Muñoz Market na po kami, nagbanggit na naman po siya ng ibang location. Nakakarap ang kasambahay sa kasong kidnapping for ransom o Article 267 of Revised Penal Code. Kung sakaling mapatunayang nagkasala, pwede siyang makulong ng habang buhay. Yung sa utang ko po, iniisip po kung paano ko makakabayad. Kaya po nagawaki. Hindi ko naman po talaga sinasadya yun. Kaya yung kaso po, yung utak ko po kasi, para po kasi depressed ko, stress po kasi nga po, na-operahan lang po nitong January ko. Ang suspect, umaasang mapapatawad pa siya ng mga amo na minsan siyang pinagkatiwalaan. Nasasaktan ko, nagsisisi po. Yan sa nagawa ko po. Sana mapatawad po ako nila. Hindi na po mauulit to. Ay naman kay Glenda, hindi niya pagbibigyan ng pakiusap ni Joanne na iurong ang kaso. Tutuloy ko po. Kasi mamaya baka pagka di namin tinuloy yun, nakalaya sa gawin nyo sa iba. Diba? Kawawa naman din yung magagawa ng ganyan. Nito lamang Lunes, inilapit ng resibo si Lily sa isang child psychiatrist. Ayon sa kanya, makalagang kausapin ng bata tungkol sa pangyayari pero sa ngayon, wala pa naman daw nakikitang anumang senyales ng trauma kay Lily. Currently, yung bata naman, wala tayong makikitang trauma sa kanya.
Napakahalaga na mag-debriefing yung isang bata, no, para mawala yung trauma. Kaya tayo, yung ginawa natin parang play therapy, yung ginawa natin today, it's a form of play, no, para maaring mawala sa isip niya yung mga nangyari sa kanya. Sa panahon ngayon, pati ang mga resibo, digital. Kaya ang suspect kano makatuso at kagaling magtago, patitiklo! Sama-sama nating ituwid ang tiwali at baluktot. Itakwil ang maling gawi at modus na bulok. Walang ligtas ang kabisado at lalong walang lusot ang may atraso. Dahil ang lahat, hahanapan natin ang resibo. Hanggang sa muli, ako po sa inyong sumangin. Maraming salamat sa panonood, mga kapuso. Para masundan ang mga reklamong nasolusyonan ng resibo, mag-subscribe lamang sa GMA Public Affairs YouTube channel